Hindi na nga ba ito tuloy yung paglabas ng arrest warrant versus Senator Marcolita? Naduduwag na nga po ba si Bongbong Marcos dahil may mga bali-balita na posibleng lalabas ang Iglesia ni Cristo at gagawa ng isang malawakang kilos protesta. Hindi naman na sinasabi kung aarestuhin si Senator Marcolita. Pero may mga lumalabas na magkakaroon ng isang malawakang kilos protesta ang grupo, ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. So ngayong araw, nagpalabas po ng official statement si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Secretary John Vic Bayot Remulla, ito po, no? Sinabi niya na wala daw pong arrest warrant laban kay Senator Marcolita na inisyo. Ang sabi niya pa dito, wala daw kasong naka-filed kay Senator Marcolita. At pagkasabi niya sa Daily Tribune, dapat kung may charges, dapat naka-file yung mga kaso. Sabi niya, wala namang arrest warrant kasi wala naman pong kaso na i-file sa Sandigan Bayan. Yan po yung pagkasabi ni John Vic Remulla sa isang pahayagan. Pero tandaan natin, sino ba yung nag-file ng kaso? Ombudsman. At nakatanggap po ng lehitimong impormasyon si Senator Marcolita na talaga magkakaroon ng arestuhan. Kaya nga 'di ba nagpaalam na po siya sa kanyang programa sa Saganang Mamamayan na baka hindi po siya makikita o wala siya sa programa sa mga sunod na araw kasi nga may arrest warrant na ilalabas laban sa kanya. So naghahanda din Senator Marcolita. Kahapon nga iniisip po ng ilan po sa ating mga kababayan, marami nag-chat, marami nagko-comment sa ating live stream na arestuhin daw Senator Marcolita. May isa pang lumabas na papasukin daw yung central headquarters ng Iglesia ni Cristo sa Commonwealth. So lahat yun hindi naman nangyari. Pero may mga intel na lumalabas. Ngayon, ang pagsalita ni Senator Marcolita, siyempre mga kabayan po natin, siya na mismo nagsabi na may arrest warrant na lalabas laban sa kanya. So ibig sabihin, mayroon, pero hindi pa nila nilalabas. So kagaya ng mga arrest warrant ng ICC, arrest warrant ni Senator Bato, arrest warrant ng iba pa ni Jinggoy, na siyempre minsan dinideny po nila. Sinasabi nila na wala pa, sinasabi nila na hindi yan totoo. Pero baka kasi ang gagawin nila is surprise yung pag-aaresto kay Senator Marcolita. Kaya siguro para hindi magalit yung tao, hindi uminit pa yung issue sa arestuhan, at siguro kumalma rin yung Iglesia ni Cristo, baka ngayon, nag-utos na naman ang kanilang amo na huwag nyo munang sabihin na may arrest warrant. So magkukunwari muna kayo na walang arrest warrant laban kay Marcolita para hindi magalit yung mga miyembro ng kanilang simbahan na Iglesia ni Cristo. Ako nga sabi ko kahit hindi ako Iglesia ni Cristo, pero ako susuportahan ko ang Iglesia ni Cristo sa kanilang paninindigan sa laban kontra corruption. And tandaan natin mga kabayan ha, Senator Marcolita, wala po siyang issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na sa flood control at nung siya ay congressman pa. Wala silang ibang maibabato kay Senator Marcolita. So ano nakikita nila? Yung kanyang contribution na nakuha noong panahon ng kampanya. So ito yung ginagamit nila ngayon. Which ang pera na yan, hindi pera po ng gobyerno, hindi pera nating taong bayan, kundi pera po ng mga private individual na nakakaluwag sa buhay at tumulong kay Senator Marcolita. So, bakit ngayon tinatago nila? Bakit ayaw nila ilabas? At ako, naniniwala na may mga lehitimong tagaloob ng PNP, CIDG, NBI, or DOJ, or Ombudsman na nakakaalam na may warrant si Senator Marcolita at in-inform siya. Diba? Ganun na yung style nila eh. Kunwari, sabihin mo nang wala para hindi makapaghanda yung aarestuin. Pero maya-maya bigla na lang nila papasukin yung pamamahay o yung establishmento na sasabihin nila na nandyan nagtatago yung hinahanap nila na kalaban po sa politika. Anyway, panoorin muna natin ang balita. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta
na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. So, siyempre, sinasabi ng PNP na wala pa sa kanila. Talagang sinasabi nilang wala pa. Pero, sino pong maniniwala? Ikalat na nga po eh. Kasi nangyayari ngayon, kahit anong ginagawa nilang cover up or pagtakpan, yung mga impormasyon, lumalabas talaga. Ang bilis, lalo na ngayon may social media. Sabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. Di ba mayroon na siyang reklamo sa ombudsman? At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Naku, hindi pwede na walang alam. Kapatid mo is nasa ombudsman tapos sabihin mo wala kang alam sa mga ganitong klaseng kaso. Patawa po itong John Vic Remulla. Alam mo yung style ni John Vic Remulla, mapagkunwari, wala. Tapos bigla na lang lalabas. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Tama, hindi dapat takasan. Dinit niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo. So, ayan man yung purpose, mga kabayan po natin. Dahil nanindigan po si Senator Marcolita, hindi bumaliktad, lalong-lalo na. Kahit marami pong pagbabanta, maraming pananakot, maraming kung ano-anong pambabatikos ang tinanggap niya. Magawa niya lang na maipatawag at mapasalita yung 18 na mga dating sundalo, yung brave Marines o brave soldiers, yung 18. So ginawa niya talaga ng paraan para marinig ng taong bayan kung ano po ang katotohanan at yung mga allegation po nila sa mga taong nagnakaw ng pera ng taong bayan. Isa nga yan si Erwin Tulfo, di ba? Tuta Soto at marami pa sa mga kongresista. Pero anong ginawa ni Ping Lacson? Di ba pinagtakpan niya? So dahil hindi nga sumunod sa kanila si Senator Marcolita, sabi niya ito na yung consequences ng aking ginawang paninindigan. Same thing po sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Ako naniniwala yung mga kalaban ng administrasyon ni Bongbong Marcos na tinatakot nila, ginigipit nila ngayon, ako naniniwala na malinis po sila. Sadyang may mga history lang o sadyang may mga nahanap lang na butas itong mga tuta ni Bongbong Marcos kaya pinagkakasuhan ang hindi po nga pabor sa kanila. Pero grabe po yung pagigipit ngayon. Kita nyo kay Congressman Leviste, kay Kiko Barsaga. Hindi rin tayo magtaka kung si Manggagawa ay kumampi na lang sa administrasyon ni Bongbong Marcos kaysa siya po ay matanggalan ng budget. So, ganun yun mga kababayan natin. And ako naniniwala din na yung sinasabi ni John Vic Remulla na walang warrant of arrest, yan po is ano lang yan, pagkukunwari. Dahil ayaw nila na magalit or iinit yung usapin ng mga malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ay siguro ngayon pilit nila na pinakalma or pinapakalma si Senator Marcolita at ang Iglesia ni Cristo dahil takot sila sa mga malawakang kilos protesta na posibleng mangyari. So may Trillion March sa June 28. So sa mga dilawan naman 'yon, sa mga grupo ng corn beef naman 'yon. So hindi tayo kasama doon. Pero kung may mga galaw ang Iglesia ni Cristo, tayo pa isusuporta. Kung may mga galaw ang mga organization ng Duterte, kagaya ng Hakbang ng Maisog, so Reds Coalition, Save the Philippines Coalition, so tayo po ay sasama. Or Muslim community, tayo po ay sasama para magpakita din ng suporta. At siyempre mag-live para makita din ng sambayan ng Pilipino kung ano yung tunay na nangyari. Kaya antayin na lang natin yung update. Malamang at malamang bigla nilang ilalabas yan. At sa nakikita ko ngayon is handa naman po ang Iglesia ni Cristo na isoko si Senator Marcolita dahil yan din po yung kanyang kagustuhan. Kusa po siyang susuko dahil unang-una local court naman yan eh. So okay lang. Pero kay Bato kasi napakahirap na kusang sumuko kasi siya po ay posibleng dalhin sa ICC. So last, bago tayo magtapos, nagkukunwari lang ba si John Vic Remulla o isusurpresa nila si Senator Marcolita na arestuhin? So
So yan po yung ating pakaabangan at maraming salamat po.